Hey everyone, my name is Jan. Sa mga nakarang episodes na pag-usapan natin kung bakit Australia at bakit Swan Hill ang napiling lugar para sa pagtatanim ng barley. Pero habang mas lalo kong pinag-aaralan ang lugar na ito, may isa na naman akong tanong. Ano ba talaga ang uri ng lupa sa Swan Hill? Sandy loam ba? Clay loam ba? O may mas malalim pang kwento sa ilalim ng ating mga paa? Ngayon, pakayin natin ang siyensa sa likod ng lupa. Nung una, akala ko simple lang ang sagot. Baka sandy loam lang o baka clay loam lang. Pero habang binabasa ko ang mga soil ng survey ng Agriculture Victoria, nagulat ako. Hindi pala iisang uri ng lupa ang Swan Hill. Sa katunayan, ang Swan Hill ay binubuo ng iba't ibang soil profiles na nabubuo sa loob ng libo-libong taon dahil sa paggalaw ng Moray River. Mga sinaunang floodplains at hanging nagdala ng buhangin sa rehiyon. May mga bahagi sa Swan Hill na may sandy loam, may sandy clay loam, may clay loam, at meron din tinatawag na red sodosols na noon ay kilalang bilang red-brown earth. Kaya kung may magtatanong, sandy loam ba ang lupa sa Swan Hill? Ang tamang sagot ay oo. Pero hindi lang iyon. Iba-iba ang soil profile depende sa eksaktong lokasyon ng sakahan. Pero bakit mahalaga ito? Dahil para sa barley, hindi lang ang nasa ibabaw ng lupa ang mahalaga. Mas mahalaga ang nangyayari sa ilalim nito. Kapag ang ibabaw ng lupa ay may halong buhangin tulad ng sandy loam, mas madaling makapasok ang hangin at tubig papunta sa ugat. Mas mabilis din makakaalis ang sobrang tubig pagkatapos ng ulan or irrigation. Ito ang tinatawag na good drainage. Bakit ito mahalaga? Kapag palaging nakalubog sa tubig ang ugat ng halaman, kulang ito sa oxygen. At kapag kulang ang oxygen, humihina ang paglaki ng ugat. Pero kapag maayos ang drainage, mas malaya ang paghinga ng ugat. Mas mahusay nitong na-absorb ang tubig at nutrients mula sa lupa. Gayunpaman, hindi rin puro buhangin ang gusto ng barley. Kung puro sand lang ang lupa, mabilis din mawawala ang tubig at nutrients. Kaya sa maraming bahagi ng Swan Hill, ang mas mabigat na clay sa ilalim ng lupa ay tumutulong na mag-imbak ng tubig sa sustansya na magagamit ng halaman habang lumalaki ito. Sa madaling salita, parang may teamwork ang lupa. Ang mas magaan ay babaw para madaling makapasok ang tubig at hangin, ang mas clay-rich sa ilalim para may reserbang tubig at nutrients. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang ganitong uri ng soil profile ay naging mahalagang bahagi ng grain farming sa Victoria sa loob ng napakaraming taon. Kaya ngayon, kapag tumitingin ka sa isang barley field, hindi lamang halaman ang nakikita mo. Sa ilalim ng bawat tangkay, may libo-libong taon ng pagbuo ng lupa. May siyensya, may geology, at may kalikasang unti-unting humuhubog sa lupa na tumutulong sa paglaki ng barley. Pero habang pinag-aaralan ko ang lupa ng Swan Hill, may isa pa akong napansin. Hindi sapat ang magandang lupa kung walang tamang klima. Gaano ba kainit o kalamig ang Swan Hill? Ilang oras ba tumatama ang sikat ng araw sa barley field? At bakit napakahalaga ng klima sa paglaki ng barley? Yan ang ating aalamin sa susunod na episodes. At gusto ko rin marinig ang opinion nyo. Kung may background kayo sa agriculture, soil science at nakapunta na kayo sa mga barley farms sa Australia, ibahagi nyo ang inyong kaalaman sa comment section. I am Jan. See you sa next chapter.